Because the sons of Jonadab, the sons of Rechab, have performed the commandment of their father, which he commanded them, but these people have not hearkened unto me. Therefore, thus saith the Lord God of hosts, the God of Israel, Behold, I will bring upon Judah and upon all the inhabitants of Jerusalem all the evil that I have pronounced against them, because I have spoken unto them, but they have not heard, and I have called unto them, but they have not answered. And Jeremiah said unto the house of the Rechabites, Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, because ye have obeyed the commandment of Jonadab your father, and kept all his precepts, and done according unto all that he had commanded you. Sabay. Therefore, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Jonadab the son of Rechab shall not want a man to stand before me forever. Let's pray, Lord man. Salamat sa iyong masalita, Panginoon. We pray na maintindihan namin. Pulot namin ang aral, Panginoon, sa testimony ng House of Rechab, Panginoon. Mga tao, Panginoon, na nagtiwala sa kanilang ninuno, Panginoon. Jonadab, I pray, sila po ay maging pattern din namin. Hindi sa lahat ng bagay dahil wala nang po laging tama, but ginamit niya, Panginoon, ang patutuo nila to rebuke, Panginoon, ng Judah. So I pray na makita namin din na pwede kami sumunod, dapat kami sumunod, especially sa inyo, hindi kayo nagkakamali. And therefore, Panginoon, kung ano man ang dahilan, ba't di kami sumusunod, ito yung alis namin, intindihan namin, importante sumunod sa inyo. Yun po, at matakil namin lahat, Panginoon, mga disobedience, Panginoon, dyan. Intindihan namin ang bagay na gusto yung parating ngayong gabi. Salamat po lang kayo manunati, kayo po mas Panginoon, kayo po may taas. Kayo manunati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Okay. Ray, dito ka na rin. Oh, Nari. Nari. Dapat magkatabi itong lagi si Jared tsaka si Aiden, ha? Magkatabi lagi, ha? No, yan, right. Sige, kahit saan. Ayan, ha? Good evening po. Good evening po. Second coating na yun, de. Second coating na. Lapit na. Okay, so review po natin, ha, as usual, last 4 chapters, chapter 31, the promise of the new covenant. Nilinaw po natin dyan, alam na natin matagal na, pero nakita natin dyan. Dyan actually unang sinabi po na new covenant. Ayun, wala ako na yan. Tubig na lang na, please. And then sa 32 naman, fields shall be bought again in this land. Naalala niya na yun yung private ownership. Medyo, Jeremiah, sobrang haba. Maraming aral, parang kala mo sa pinupulot yung aral, eh. So, isa lang naman tema dyan, nasa copy sila later, makakabangon. Pero, mga nadaanan natin, ututo na rin kayo. Tulad niyang chapter 32 na yan. Anti-komunista, pinag-usapan natin dyan, di ba? Importante po yan sa panahon natin ngayon, even. Matagal na naglalaban yung ideologies na yan, kaya tinakil din natin yan. And then last, second to the last, Jeremiah 33, the New Year. Title niya, sinong... Jeremiah 33:3. Ready, go. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Okay, hindi ko masyadong kinukot yan. Hindi nyo alam, eh. Ayun, so great and mighty things, pangako ng Diyos yan, tumawag ka sa Kanya. Anong kanina, kaya na kung hindi umaawit, parang, obviously, mga bata pa, pero kaya nga dapat matutunan nyo, na tumatawag tayo sa Diyos dapat. Amen? Kahit kaya kasi mga tatay, kaya sinasanik yung mga anak ko minsan, kahit kaya kong bigyan yan, hinahayaan ko sila lumapit.
Kasi yung prinsipyo talaga ito. Ngayon kasi naging ano na natin yan, kaya mo na, bigay mo lahat. Hindi gano'n, may mga kailangan tayong maintindihan. Kahit sa Diyos. Kasi yung mga preaching yan, automatic yan, ang Diyos ay bibigay lahat sa'yo. Gano'n agad yun. Hindi ka tuturuan ng prinsipyo. So kaya tayo gano'n din. Humingi tayo sa Diyos, tumawag tayo sa Kanya. Eh, saan mo nagpapasundo? Inusundo naman kayo. At least magsabi man lang kayo. Hindi automatic yan. Hindi automatic yan. Hindi niyo ba? Ganun din nung service. Sabi ko nga like, lalo sa alhala, sinabi ko yun matagal na. Kasi alam niyo naman yung lagay natin lalo doon. No? Kaya sabi, pray kayo, matin na yun. Gawin niyo yung dapat yung gawin. Hindi tayo forever dito. O, yun na nga. Okay, na-imbis tayo doon. Na-imbis din natin sila. Kaso, ganun, hindi forever lahat ng bagay, hindi tinitake advantage ang tawag, kahit mga magulang nyo ngayon, di ba? So yun, katrabaho para sa inyo, hindi forever yan. So anyway, tumawag tayo sa Panginoon. And then last week, so yung nakakalala, medyo mahaba eh, no? But afterward they turned. So ito yung mga taong sumunod, then hindi sumunod. Ang backslider, covenant breaker. Mahaba ito eh. Hindi kasi nakikita agad eh. Nakikita ko pala dito yun. Covenant breaker, and then so hindi maganda, di ba? Yan, covenant breaking and false repentance. So, yung pinag-aralan natin. So, sana nakukuha niyo lahat. Obviously, hindi ko na nakasama makukuha niyo agad lahat-lahat. Pero, kaya, titira kayo ng lakas, Thursday. So, ngayon naman, maiksi po, nakita niyo, 19 verses lang. Tapos, yung kwento niya, isa lang. So, ito nga, ang title natin ngayon, Obedience of the House of Rechab. Okay, Rechab. Okay lang Rechab. Pero Rechab yan eh. The Rechabites. So, sino ba itong mga to? Kilala niyo ba yan? Hindi sikat yan sa ano. Dito lang sila nabanggit. And then, mga ilang beses sa... kaya bibigyan ko ng background niya kasi napakabilis po nito eh. No? Aralin natin, sino ba yung Rechabites? So sila po yung, obviously, tatay nila yung Rechab, and then yung Jonadab, ito po yung nag-utos sila ng kung ano-ano. Hindi po sila original Israelites. Okay? So na-meet lang yan ng panahon ni Moses, sumama sa kanila. So again, ang batas sa Bible, basta sumamba ka sa Diyos, gusto mo sumamba sa Diyos, of course, mapatuloy ka, yung ano nila dati. Then sasamba ka sa Diyos, you belong na. Ganun po yung mga Kenites actually yan. Andun sila na dinatna na nila Moses yan. And then sumama sa kanila. So yan yung mga Rechabites. Nomadic land. Eh sina Abraham, nomadic din yan eh. So ano pa? So hindi siya madalas na banggit, no? Pero nabanggit to, kung alam niyo yung kwento kina Jehu. Ilala mo si Jehu? Si Jehu po yung isa lang sa matinong hari ng Israel. Okay? Nahati na yun, di ba? Judah and Israel. Si Jehu lang yung sinabi doon na he did which was right in the sight of the Lord. So, yun yung madalas mababasa sa Kings, eh, no? So, yung sa Judah, nabanggit ko sa inyo, ilan yun? Mga 5, no? Si Hezekiah, Josiah, yun yung the best. 2. And then yung medyo, si Jehoshaphat, si Asa, and then si nakalimutan ko pa. Si Manasseh, loko-loko rin, pero nagsisi, okay? So, sa Israel, yan nga, si Jehu. So siya yung pumatay sa lahi ni Ahab. Okay? Inutos yun, pinofesay ni, yan, si asawa ni Jezebel. So, inutos yun ng Diyos, no? Pero si Elijah, siya yung nag-prophesy na isang araw, uubusin yung lahi ni Ahab kasi sira ulo siya. Pinatay niya yung napakatinong tao. Pinagawa niya ng lupa. Sino nga ba yun? Nabal ba? Naboth. Yan, Naboth. Nabal yung asawa ni Abigail. Okay. Nastro. Ay, mataba kasi, no?
So yan, so nabanggit si Jonadab doon, o Jehonadab ang tawag yun doon eh. So, nakisama siya kay Jehu. So, positive to. Kasi nga, pinapatay ni Jehu yung mga worshippers of Baal. So, sumama siya. So, pwedeng indicate doon. Positive tong si Jonadab talaga, no? Ngayon, ano gusto ko sabihin dito? Wala na. So anyway, si Jonadab, dito lang natin nakita tong madalas na binanggit dito, paulit-ulit nga sila. Jonadab, the house of Rechabites, Rechab. And then, ito lang yung, basically dito lang siya may kilala. So anong ginawa sa kanila? Inutusan sila ni Jonadab na yung paulit-ulit kanina, wag iinom ng alak tuloy, wine, no? So ulitin ko lang ha, ang wine sa Bible is, pwedeng alcoholic, pwedeng hindi. Ibig sabihin lang kasi na wine is fruit of the vine nga, no? So minsan, kaya titingnan mo yung context. Nakikinig ba kayo? Kasi iba dyan, panira, iba. Katulad ng mga lasinggero. Si Jesus mismo, sabi, blasphemy pa. Si Jesus nga, uminom ng alak eh. So mali yun. Nakikinig ba kayo? So lalo na dito, so ba't sila pinagbawalan uminom ng alak? So hindi lang yun, no? Mamaya yung build houses, no, sow seed, no, hindi sila magiging farmer, gusto nila nomads nga, no, kung sa pag-alagala lang. So ang unang gusto kong sabihin dito, hindi ibig sabihin ng tama yon. Okay, kasi katulad ng wine, kunwari juice, masama bang uminom ng juice? Kaya nga juice dyan. Hindi lagi, di ba? Pero naalala nyo, another sa wine sa Old Testament, yan po ay mamahali nung una sa panahon nila. Okay? Kasi pag ang isang produkto ay mahal i-produce, siyempre mahal yan. Okay? So again, walang masama doon kung afford mo, may kaso, parang ang inutos sa kanila may kinalaman sa pagiging modest, no? So again, hindi laging tama yun, ha? So kaya sa modern time natin, ano nito yung mga Amish. So narinig nyo lang yung Amish, nabanggit kayo madalas mga Amish. Mennonites. Oo, so Mennonites. So yung actually nanggaling ang Baptist dyan eh. Ngayon, long history, siyempre kahit yung Anabaptist lumiliko na rin yan. Anyway, doon tayo sa Amish. Yung Amish, kahit sa panahon natin ngayon, hindi yan nag-internet, daw Yun, nakita ko eh. Pero yun yung, doon sila sigat. Hanggat maaari, walang technology. Walang sasakyan, pero minsan meron eh. Depende nga, electricity, hanggat maaari, wala din. Anong klaseng tao to? Eh kaso daw, nagkaroon ng batas sa kanila, of course, yung sa may kinalaman yun. Research ko kasi, yung gatas kasi, alam nyo, nakapanis yun eh. So, may paraan sila kung paano yun. Pero basta nagkaroon ng batas sa kanila na kailangan basta kailangan i-maintain mo naman. Kaya sila gumamit ng electricity para doon lang. Hindi ba? So talagang pigil na pigil sila pagdating sa technology, pati sa damit. Okay? Kaya ang suot niyan, so in a way maganda eh. So hindi sila nagsusuot obviously ng short, ng babae, lahat sila nakapalda. Ang problema na sobrahan naman. Para iglesia ni Soriano, alam niyo ba yun? Kilala ba iglesia ni Soriano? Tama naman sa Bible yung mahaba, di ba? Pero sila, they take it to the extreme. Parang Amish nga. Okay, so sana kilala yung Amish, ha? Minsan papakita ko yung video nila. Paano sila na-video? Yung iba nag-video sa kanila. Long hair, pati kahit mga lalaki, no? Balbas, yan. So, walang masama sa balbas. Mas maganda, maayos. Parang ganun, ha? Ayun, so, Amish. So, dito, parang ganun yung mga Rechabites, okay? Sobra sila, no? Pinagbawalan sila kahit ano, kaya mamaya makikita isa-isay natin. Pinapainom na sila Jeremiah, ayaw pa. So, pero later, summarize ko lang, ha? So, yun, so, test of obedience. So, sinubukan sila ng Diyos, sinabi kay Jeremiah, ayaw pa rin nila. And then, makikita natin yung pagiging matapat nila sa kanilang pangako, sa utos ng kanilang ninuno, no? Si Jonadab. And then,
gagamitin ngayon ng Diyos yung kanilang pagiging obedient, i-rebuke yung Judah. Ba't di nyo gayahin ito? Parang ganon. So kaya another point ko dito, may mga way po na kung paano ang Diyos ay makiusap sa atin. Hindi makiusap na big, ha? Yung nakikiusap, nakikipag-usap. Okay? So marami siyang method. Kung ano yung effective, yun sana. Hanggat lahat ng paraan gagawin niya na eh. Kaya pansinin niyo rin sa pastor niyo yan. Siyempre, mga bagay na, minsan sisigaw, minsan tahimik, minsan sobrang tahimik. Maraming way para maparating yung message. Amen? Amen. So, ang Diyos dito, kinumpara niya ito kung gusto kong sabihin pala dyan. No? Sa modern times natin, alam niyo ba sinasabi ng mga ibang mga psychologists ba sa'yo? Yung mga anak niyo, huwag niyong pagkukumparahin. Kaya? Kasi masakit sa kanila yun. So, yun, nakumpara ako sa kuya ko, sa ate ko. Ang tanong ko naman doon, paano tuturuan niya kung di mo kumpara? Diba? Sa lahat ng bagay, kailangan magkumpara. Mare, meron dito mabilis, ito mabagal. Anong bilis nito? 100 km per hour. Ito, 50. Huwag mo kumpara. Hindi pwede. So, 1 plus 1. 2. Ano mas marami? Yung 1 yung 2. Huwag mo kumpara. Hindi pwede yun. Hindi yung sasabihin. So, yung modern na ito siya, mga modern na din, ayaw nila mamamalo. Yayabang yung mga yan pag nagsabi, minsan. So, mag-iingat kayo doon. Ang Diyos, gagamitin niya lahat ang paraan para makarating yung mensahe para sa atin. So, ganun din ako dito. Nag-iisip ako, hindi naman, obviously, hindi tayo maabuso, of course. Yung iba naman, lagi sigaw. Yung iba naman, kung ano-ano. So, yun ang gusto kong point dyan. Ang Diyos, ginamit niya itong mga to, hindi nga original Israelites yan. So, para matuto. Sila nga, hindi original. Tapos, inutusan sila. Tapos, ayan yung alak ko. Hindi ibig sabihin, hindi nila afford eh. Kasi, ginanya na sila ni Angel. Mamaya, punta tayo dun. Kaya hindi pa rin sumunod sila sa kanilang lolo. So, lalo na, dapat sa Diyos. Amen. Kaya later, divine punishment and reward dyan. Obviously, sa Judah, paparusahan sila. And then, sa House of Rechab, may pangako sa kanilang maganda. Okay? So, yun palang mensahe na yun. Amen. So, ngayon, isa-isahin natin to. Kaya dyan, the word which came to Jeremiah from the Lord in the days of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, saying. So, unang mapansin nyo dito, lagi niya sinasabi sa start ng chapter kung ano yung timeline, no? Kasi nga ito pong Jeremiah is collection po ng mga works and writings. So, kaya para malaman natin kung kailan nangyari ito, sinasabi niya sa umpisa. Okay? Minsan nag-overlap, minsan natapos na itong timeline nito, so babalik. Kasi nga, sinasabi lang niya kung ano yung nangyari dati. Okay? So, nung parang patapos na rito, Jehoiakim, di ba? Ngayon, ano sinabi daw sa kanya ng Diyos, kay Jeremiah? Okay, pumunta siya, no? Go to the house of the Rechabites. At kausapin mo sila, and bring them in the house of the Lord. So, malaya, nung panahon na to, malaya si Jeremiah, kasi nabay siya na kulong, di ba? Kaya malaya siya ngayon, puntahan mo raw, yung Amish dyan. Dito, wala. Siguro mga badyaw, gano'n. Ano bang kaano natin ngayon? Ano man yan? Si ano pala, badyaw daw, no? Sabi niya. Ay, kamusta pala din siya, no? Punta. Anyway. So, pinuntahan niya, and then, of course, may mga representative doon, yung pangalan dito, Jazaniah, son of Jeremiah, ibang Jeremiah yan, ha? The son of Habaziniah, and his brethren. So, marami siyang inimbita, pinapunta niya sa temple. Okay? And then, tagay na. Okay, they brought them to the house of the Lord, the chamber. Chamber is kwarto. Okay? The son of Igdaliah, a man of God, which was by the chamber of the princess. So, may namahala doon. So, galing may access si Jeremiah, no? Which was above the chamber of Maaseya, the son of Shallum, the keeper of the door. So, iniisa-isa ito, ibig sabihin, may access nga siya doon, pinapasok niya, in-invite niya. Anong gagawin ito? And I said before the sons of the, kasi yun ang sabi niya, ng Diyos sa kanya, utos sa kanya. So, set before the sons of the house of Rechab, pots full of wine and cups, and I said unto them, drink ye wine. Nakakuha niya yung picture? So, ang dami.
bawal sa kanila, tapos biglang, oh, yan na, inom! So hindi, again, di alak to ha, hindi gagawin, hindi pag-uutos ng Diyos ang masama, okay? Kaya alam nating juice lang to. Anong sarap na juice? Four season. Marami yan, no? Red tea ata to. Hindi, madalas wine, madalas ano yan? Juice. Yung ubas na, fermented. So, iinom ka ba? Wala namang masama eh. Kaso, naalala niya, may utos sa kanyang Diyos. Sorry. Ito nga, nabanggit ko kanina, isa yan sa mga pagkakakilanlan sa kanila, hindi talaga sila umiinom ng wine. Again, di alak yun ha. Pero kahit hindi masama yan, hindi nila iniinom. Kaya sabi dito, but they said, we will drink no wine. Hindi kami inom. Bakit? Ay, basa niya nga, ready, go. But they said, we will drink no wine, for Jonadab the son of Rechab our father commanded us, saying, Ye shall drink no wine, neither ye nor your sons forever. Okay, so yung Jonadab, di lang tatay nila yan. Obviously, ano yan eh. Medyo matagal na timeline na to eh. Basta parang ninuno niya yan. So, ang utos sa kanila, ngayon kayang iinom ng wine, nabanggit natin kanina, ibang bagay pa, no? Or build houses. So, ngayon, ayan, nabanggit dito. Neither you build house, hindi masama po yung house, Pero siguro, hindi nila, wala sa style nila eh. Kasi pag ikaw yung nomad niya, hindi ka makakalipat basta-basta, di ba? So, hindi sila nagtayo ng bato, tents lang sila. Nag-sow seed, yun din, hindi sila farmers. Again, walang masamang yung farmer. Again, iba nga yung ano nito eh, hindi dahil sa masama eh. So, yun yung gusto siguro nilang maging, parang trabaho minsan business, pinapasa sa anak, di ba? So, again, hindi laging masama yun, pero yun ang utos sa kanila. Nor plant vineyard, nor have any, but all your days you shall dwell in tents, that you may live many days in the land where ye be strangers. So, yun ang utos sa kanila. Thus have we obeyed the voice of Jonadab the son of Rechab, our father, in all that he had charged us. So, sana totoo to, pero siguro hindi naman lahat, pero dun sila nakilala. Okay? Kaya nga, nung inano ko yun, may mga dokumentaryo inano ng mga Amish, minsan nahahanga ka rin eh. Kasi ang tindi na itong mga to Kaso nga, hindi rin nag-isip, no? Binuhay mo yun. Oo, ito yung walang technology. By the way, ibang Baptist ayaw ng ganito. Hindi mo yun? So, hindi ka maintindihan eh. Siguro, gusto nila talagang text. Ang hirap na minsan ito. Hirap na ako dito basahin eh. Kaya salamat kung may ganito, di ba? Amen. Alam, masama. Pero yun ang inutos sa kanila, sumunod sila. Kaya ginawa nila, sumunod sila, sa tents lang sila, kilala na sila doon, ganun sila. Sumunod sila, according sa sinabi ng kanilang tatay. Pero, no? Yung mga nomad, may gera nga eh. So, kahit na paano, associated sila sa Israel, Judah. Kaya nung narinig nila na si Nebuchadnezzar nga, itong panahon na to, again, Jehoiakim, nasakop na sila niyan eh. So, anong gagawin mo pag may sasakop tapos andun ka sa labas? Patay ka doon. Okay, nalala niyo last time? So, kaya yung mga walls yan eh. So, pag wala namang gera, walang problema. Wala namang gera, sa labas kayo, tanim. Pero pag may gera, pasok lahat yan sa loob. Kaya isa yung ginawa ng mga Rechabites, si Nebuchadnezzar, ayan, kaya pumunta sila sa Jerusalem kasi may wall dyan eh. For fear, okay? Yun lang. So ngayon, ano napansin nyo dito? Then came the word of the Lord unto Jeremiah. Nalala niyo parang pumunta rin siya sa house of the potter. Nalala niyo yun? So, sinabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka dito, and then siya naman, di punta siya, wala lang iba sinabi, di na siya. Nakita niya ngayon yung potter, nalala niyo? Tapos yun, nasira yung pot, ganun talaga, gumagawa, nasira, tapos ulit na naman, nalala niyo yun? So, another point dito, minsan, kaya sabi ko kanina, ang sermon kanina, umawit eh, no?
So even dyan, yung iba minsan, may mga taong malungkutin. Pansin niyo ba yun? Minsan kasi hindi nila alam kung anong gagawin nila. Kaya ngayon, pinapasunod kayo. Yung ibang tao pala, pag natutong umawit, magiging ng kasanayan mo lang, sarap palang umawit, pati yung mensahe, pati yung mga salita, naiintindihan mo, natutunan mo ibang mga salita. Maraming bagay. Okay? Kaya nasa umawit kayo, masanay kayo umawit, malakas, maayos. Una, hindi mo naintindihan yan, pero pag ginawa mo na, kasi lahat naman ginagawa, masaya mo sila, doon ka na matututo ng ibang bagay. Ganun po yan, mga bata. Kaya yung church, napakagandang place nito. Basically, sa lahat ng magandang bagay. Naniwala ba kayo? Siyempre, house of God to eh. Place of God and work of God to eh. Asahan mo yun. So, ito ngayon, hindi lang tayo lagi dito. Hindi naman tayo mga monks. Okay? So, lumalabas din tayo. So, gusto ko sabihin dito, dapat ka matuto kung saan ka pinapunta ng Diyos. Amen? Kaya dito, last time nga sa Potter's house, dito naman, sa house of Rechab siya. So, natuto ngayon at kinausap si Jeremiah ng Diyos sa pamamagitan ng mga ibang tao na siguro weird sa kanya kasi medyo weird naman talaga. Kaya minsan mag-invita kaya tayo Amish. Walang Amish dito eh. Sa US yan eh, sa US. At sa Europe, yan, sa Europe. Mga Christian groups po yan. Nasa okay, ha? Puro hymns din yun. Kaya, ang ganda eh. Maano din ang tingin nila sa Panginoon, kaso mali pa rin yung doktrina ba? Di ganun talaga eh. Na sobrang kaya naman takot gumawa ng ano yun. Kala nila hindi na sila maliligtas. Kasi mali din eh. Kaya nakakaawa din. Parang yung illustration mo nga nung kailan ba yun? Sa ano ba yan? Mga Nazareno, di ba? Nagpakahirap-hirap ka doon, bali wala pala. Posible yun at talagang ganun yan. Nangyayari yun. So, kaya dapat wise tayo. Anyway, so kinausap ngayon si Jeremiah ng Diyos. Makita niyo yan? Kasi nga, anong matutunan niya? Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, go and tell the men of Judah. So, nung nakilala niya itong mga recap, ang tindi nito, yung pang uminom, andyan na nga yung inumin. Libre na nga. Kaya ngayon, may mensahe na naman si Judah. Si Judah tuloy. Si Jeremiah sa Judah. Kaya sabihin mo sa mga Judah, will you not receive instruction to hearken to my words? Hindi ba kayo makikinig sa akin? So, paulit-ulit na tayo dyan eh. Pero ngayon, the words of Jonadab, the son of Rechab, that he commanded his sons not to drink wine are performed. Yung utos ng kung sino, hindi naman Diyos to. Sino dito ang may lolo kayo dito na lolo ng lolo niya na may inutos sa inyo at ginagawa niyo pa rin hanggang ngayon? Hindi mo nakakilala yung mga yun eh. Rizal po, siguro, sana. Kaya Rizal to tayo, taga-Rizal tayo eh. Pangalan lang. Daw si Rizal, magaling na tayo. Kaya may, alam mo yung paborito kong sinabi niya yung there is no slave. There is no tyrant where there is no slave. Hindi niyo ba yan? Walang mga api kung walang nagpapaapi. Ngayon, pandemic na naman. Iba, sige, turok. Iba naman, kulong. Sige. Baliktad na ngayon eh. Ang ganda sinabi niya. So kinikilala siya. Ito pa, feeling ko, ganun din to. No? Si Jonadab, isang ninuno nila, nakilala. So again, hindi necessarily tama na hindi uminom ng wine, ng juice. Pero sila ay sumunod. Ginamit na example ng Diyos, yung House of Rechab, kontra sa mga taga-Jerusalem and Judah. Okay? Kaya yun. So yung inutos ng tao, sinunod. For unto this day, they drink not, but obey their father's commandment, notwithstanding, I have spoken unto you. Nakita niyo yung comparison? Yung sinabi ng tao, sinunod. Yung sinabi ng Diyos, hindi sinunod. So hindi ka pwedeng hindi magkukumpara. At by the way, pwede mangyari sa inyo to, kaya nabanggit ko lagi ito eh. May mga tao nag-backslide dyan, napakaliit na dahilan. Alam nyo ba yun?
Kaya yung nabigit ko kanina, ay, kinukumpara ako ni Pastor sa ganyan eh. Ay, sorry, hindi kita kumpara. Pwede bang hindi? Masakit din, masakit. Sakit tam, sabi nga nila sa English. Sa Tagalog yun, tanggapin mo, deal with it. May mga taon din naman lagi, pero ganun talaga eh. Ay, kinumpara ko to, ito sintonado, ito hindi. Ay, sintonado daw ako eh. Aralin mo paanong hindi. Ay, late daw ako eh, totoo naman. Ha? Masyado na akong mahiyang, ano man yan. Pagka kinukumpara ako eh. Bakit hindi? Yan ang tanong. Man, darating sa inyo yan. Never kayong mag-aim mo dyan na sabihin si Pastor naman, si Pastor hindi. Kaya ka nagaganyan ngayon, naipon lang yan at may gustong-gustong gawin ka na hindi dapat mong gawin. At alam mo nga yung hindi mo dapat gawin. Ganito po yung kaya kinukumpara ng Diyos at ni Jeremiah, itong Judah, na ang Diyos na nga nagsasabi sa kanila na gawin nyo to, huwag nyo gawin to. Kinukumpara, ito tao lang to eh. Jonadab. Napakasimpleng ano. Bakit pwedeng sabihin nila, simple lang naman yun eh. Simple ba yun? Babawalan ka naman, hindi naman kailangan. Madali ba yun? Kaya nga tayo mga babis, dapat nga tayo yung pinaka-masunurin eh. Kasi bago pa gawin natin batas yan, di nga batas eh. Di ba? Huwag ka, babae, huwag ka mag-short. Bago pa sabihin sa'yo, pinag-isipan na yun. Actually, nasa Bible nga yun. So, bakit mo mahirapang sumunod eh kung salang-sala na yung mga ano natin dito, policy natin, batas man pwede mong tawagin dyan. Salang-sala na yan eh. Kaya ganun yung parang ano ng banat ng Panginoon dito. Yung tao sinunod, yung Diyos hindi. I have sent also, ito pa ulit-ulit yun, no? Hindi lang ako nagsabi, ang dami kong sinend sa inyo, no? Mga lingkod ng Diyos, mga prophet, ito yung pa ulit-ulit ng salita, di ba? Rising up early and sending them. Isaiah pa lang, Jeremiah later, ganun din. Ibig sabihin, anong klaseng tao itong mga inuutusan ng Diyos? Mga lingkod niya yan eh. Anong klaseng tao? Ordinaryo bang ano lang yan? Ngayon siya nakakaasal si Pastor, maalala ko tuloy. Kasi nga, pag dumarating siya, di naman katulad ng mga kulto, di ba? Si Pope nga, mahalik pa sa nahalikan pa sa kamay ng mga ano yun. Pumipila rin nyo, parang Nazareno. Alam nyo ba yun, sa Vatican? Doon ko nga nakita yung sinapok na isang babae kasi doon eh. Ano yung kamay mo? Ano nga ito si Pope? Sabi yung babae, ayaw bitawan eh. Ginanyan niya tuloy. Anyway. Grabe pagtingin sa... Oh, hindi naman kailangan, hindi naman tama. So alam niyo, dapat sa Diyos lalo. Hindi yan siya babastusin. In any way, naiisip pa lang natin na alam mong ayaw niya, huwag mong gawin. Alam niyang gusto mong gawin to, gawin mo. Hindi yung gustong-gusto niya, mag-church, mag-aaral salita ng Diyos, soul winning. Hindi ka dapat pilitin doon. Kasi gusto ng Diyos yun eh, na gawin mo. Kabaligtaran naman, alam niyo, galit ng Diyos dyan. Sinungaling, o naman yan, backslide. Huwag mong gawin. Kaya yung mga lingkod daw ng Diyos, ang aga pa. Oh, aga daw, aga. Anong ano na maaga? Kasi ibig sabihin, seryoso, di ba? Na magiging sa trabaho. Pag maaga ka sa trabaho, ibig sabihin, gusto mong gawin yung trabaho, maayos. Hindi ka mauuna sa ano, ganun sa pag-aaral nyo, di ba? Excited ka na mag-aaral, maaga kang papasok. Kasi pag ano, either tanggalin ka dyan, o bumagsak ka, o mababa score mo. Kaya maaga. Ngayon, itong mga lingkod ng Diyos, maaga. Mga, hindi lang maaga to, talagang mga, alam nyo naman, kapita-pitagan, alam nyo yung term na yun. Mga maayos tong mga tao to. Yun ang naglingkod sa kanila. Hindi ko sinasabi to para sa sarili ko lang, pero in a way, gano'n na rin. Kasi baka hindi nyo naintindihan, kasi gano'n din ako dati. Kasi Pastor Lito, hindi naman magaling magsalita yun eh. Kaya minsan ako, sino ba to? Inisip-isip ko rin dati yun eh. So, titingnan ko yung katabi ko. Parang hindi nakikinig yung katabi ko. Tingnan yung katabi nyo.
So, minsan iniisip ko kasi naman si Pastor, hindi magaling magsalita eh. Ganun ba talaga yun? Kailangan ba lagi sinisigawa? Kailangan magpa-impress lagi? Pastor, no? Ganda na naman ng pakinggan natin. Kasi ganun yung mga kulto eh. Kaya magbihis yun. Nakita nyo yung mga pare, di ba? Magbihis. Talagang weird, di ba? So, yun ang ano eh. Hinandihan nyo ba? Pinagkunong kumpara ang dapat nating sundin, mga lingkod ng Diyos, sa ang Diyos mismo, kumpara sa pwede natin sundin, pwede mo piliin, pero mas mababang klase. Yan, parang may tampo ang Diyos dito. Ganun na nga. So yan, anong ginawa sa kanya? Sa Judah? Mga lingkod niya, inutusan niya. At anong pinipreach? Return ye now. Kasi alam naman ng Diyos, nagkakasala talaga tao. Okay, anong gagawin natin? Kung talaga nagkasala, nag-backslide, nanghina, balik na. Huwag mo nang gawin yung masama. Ibahin mo yung ginagawa mo, yung duwi ko na, mga vision mo. Pero sanay na akong gano'n. Ibahin mo. Amen. Baguhin mo yan. And go not after other gods to serve them. Ito pong gods, ito na naman yung mga Katoliko, hindi pa rin tapos pala sa Nazareno. Ay, Santo Niño naman. Talagang programa nila. Kaya huwag natin sasabihin na, Pastor, makikinig naman sa atin, solve natin yan. Pero hindi ganun nga kadali. Na-encounter ka na ba ng talagang panatiko? Magsisinungaling sa harapan mo yan. Parang wala lang. Ba't ganun? Hindi madali. Kasi para silang, ha? Itong mga media naman, talaga naman, ilang milyon, parang, tapos, interviewin pa yung mga panatiko din. Sino nga, dati po may cancer, ngayon, namanata lang ako, niwala ako sa'yo. Ay, maaaring nagkataon siguro, pero malamang hindi rin eh. So, ano na yun, puro kasi nungalingan, naintindihan. So, sabihin, may ang Diyos-Diyosan, may hatak din eh. Amen. May hatak yan. Ang panira dyan, siyempre, katotohanan. Warningan natin yung mga tao. Amen. Kaya ngayon, ito, halo-halo na po ito eh. Demonyo pa rin. Yan, Diyos-Diyosan. Ano sabihin dito? Yan, so, kung nagkamali ka, pwede ka nang bumalik eh. Amen. Kaya huwag nyo nang subukan po. Yan, kaya nga, ang hirap i-deal yan eh. Yung tinatanong ko dito. Kaya maintindihan natin ang di-deal. Pag may nag-backslide, nag-iisip ka, kahit ako dati. Nag-iisip ko, siguro si Pastor, ganyan talaga, ganyan. Kaya salamat, binigyan ng wisdom ng Panginoon. Hindi, nag-stay put lang ako. Hindi naman pwedeng may umalis isa, dalawa, alis ka na rin. Mag-isip ka na ng negative. Magtanong ka muna, bakit ba? So, lagi sasabi sa inyo, tinanong ko yung mga yun, kasi mga kasabayan ko yun. Yung isa doon sinabi, kasi naman sa dahil, wala nang pansinan dyan. Gusto mo lang papansin. Anong pansin ba gusto mo? Yung nasabi niya, pero tanong, ikaw ba, anong ginagawa mo? Ginagawa mo yung part mo para maging encouragement. Pero totoo, bago pa yun kilala ng mamaya yun eh. Matagal ng backslide yun. Ang balita doon, pa-short-short, pa-boyfriend na rin. So ngayon, nung nag-backslide, nakahanap ng dahilan. Yung dahilan, wala pumapansin. Anong pansin gusto mo? So yun na pa, ang dahil ko nakausap, iba naman, kasi dyan, basta pahiya ka naman lang. Ba kung gumagawa ka mabuti, papahiya ka ba? Amen? Amen. Umayos tayo ng isa naman doon, bigla na lang nawala. Palibhasa kasi, ang gusto niya mga kanta, iba rin. Mga parang Gary B din. Siyempre si Pastor, ayaw ng ganun. Ako, ayaw ko ng ganun. Ganun ako dati, ha. Sige, naaral natin, nga, mangit pala yun. So, may mga dapat tayong i-amend, no? Amen. So, ikaw yung magbago, hindi yung Diyos ang papasunurin mo. Ganyan na ganyan po yung mga kulto. Pansinin mo, bakit ganito ang practice nila? Bakit ganito yung turo nila? Bakit? Naalala yung Pasko na, di ba? Naalala yung December? In-adapt yun sa mga pagano. Kasi sanay na sanay sila may gift-giving,
Natawa nga ako kay Stephen kasi wala daw Christmas party sa kanila eh. Eh kasi naman, pabigat naman talaga yun eh. Biruin mo, bibili, gagastos ka, bibigyan mo sa kanya, kunwaring regalo, pero dapat may regalo ka rin sa akin. Nag-exchange gift pa. Eh di ako na lang bumili dapat. Gusto ko pa, nakapamili pa ako, hindi ka pa nahirapan. Ganyan po yung mga practice kasi dati. Totoo po yan. So, sanay na sila magbigay ng regalo, kung ano man yan. Sakyan na lang natin. Kaya may Christmas sila ngayon. Hindi tayo dapat ganun. Tayo yung dapat sumunod. Amen. Alam mo, hindi madali nga. Nabanggit ko sa inyo lang sa music. Rock and roll din ang ano ko music dati. Tapos maghihim ako. So, hindi ko maintindihan dati. Sumunod lang ako. And then later ko lang naintindihan. Mas maganda pala hymns. Kasi maayos yan eh. Classic yan eh. Tsaka itataas ang Panginoon, yung salita niya, hindi yung sounds. Okay? Maraming bagay pa. So, ano ba yan? Go not after gods to serve them. Kasi nga, hinahatak sila. Wag! Tigilan mo. Intindihin mo na, hindi naman tunay na Diyos yan. Eh, kasi marami sasayaw-sayaw pa yan. Oh, bibihisan ko pa. Parang aso lang. Kaya yung mga aso kayo, parang Diyos-Diyosan eh. Sa totoo lang eh. Salamat dito sa isang, ang kailangan natin last time. Mayroon palang Republic Act na ganun, bawal ang ano dyan eh. Oh, syempre. Ano kinain natin last time? Sabi na kainin ng ganun eh. Dapat pinicturean ko pala yun sa naman. Sa ramen ba yun? Hindi, sa iba. Basta ganun dapat, bawal yun. Ha? Hindi ko alala eh. Hindi recent lang. Kalimutan ko. Hindi, recent lang. Anyway. Yan, nabanggit ko lang yung aso kasi kasi gusto nilang bihisan ng bihisan. Ibibidyo pa yung content niya na yung posa o ano. Hindi naman ginodiyos eh, pero still may hatak yan, yung gusto sabihin. Kaya mag-ingat kung sinong pinaglilingkuran natin. Kaya pag nakakita ako ng gano'n, awang-awa ako eh. Kapitbayan dyan. Pinapagala niya aso, sunod-sunod siya. Parang siya yung alaga eh. Hoy, sige, tataya ko dito, linisan mo. Parang ganun eh. Ganyan yung ano dito. Insanity na ating ang Diyos mismo, asar na asar siya eh. Ba't hindi ka makikinig sa Diyos? Ba't sa tao ka makikinig? Kasi sinasabihan ka na ayaw mo pa. Eh makakabuti naman sa yung sinasabi ng Diyos. Siyempre. And you shall dwell in the land which I have given to you and to your fathers, but ye have not inclined. Alam niyo na yung pangako, di ba? Sige, magtatagal kayo dyan. Blessing andyan. Sumunod lang kayo. Pag hindi, aalisin ko kayo dyan kasi yun yung makinig eh. So, very obvious yung ano, no? Na choice dapat. So, ewan ko. So, kaya pinapatagal ko kasi para makuha natin. Ganito. Mga bata, especially kahit sino sa atin. May mga obvious choice na pinapapili tayo ng Diyos eh, sa mabuti, sa masama. Eh, parang basta parang ano, yung music, parang nasa gitna yan eh. Kaya nga, patalinin mo yung sarili mo. Madidistinguish mo yung right from wrong. Amen? Barkada, masama ba? Ay, mas sarap nung lahat ng kabataan may barkada eh. Kung sige nga, piliin mo lang. Amen? Hindi yung kailangan lahat. Lahat, kaibigan mo. Hindi pwede yun. Sarap nga, pero hindi pa sa panahon natin ngayon yun. Sa millennium, sige, go. Hindi ngayon. Maraming delikadong ideology dyan. Nakakahawa yan. Amen? Amen. Usapin nyo rin yung mga hindi masyadong matin. Pansinin nyo, anong laman na ng utak mo yan. Inaano ko sa inyo. Dahil hindi yan agad-agad. Alam ko yan, siyempre, nanggaling tayo din dyan. Amen? Amen. Ano bang gusto ko sabihin yun? So yan, patapos na to, no? Ngayon, because the son of Jonadab, the son of Rechab, have performed the commandment, their father, which he commanded them, but these people have not hearkened to me. So again, kinukumpara yung simpleng bagay, yung lolo nila, inutusan sila, sumunod sila. At ang Juda, ang Diyos na nagsabi sa kanila, hindi sumunod. Ano mangyayari? Alam niyo na. Ha?
Punishment dito and then reward naman dito sa sumunod, no? So again ulitin ko lang baka magkaano tayo. Yung mga inutos ng kanilang lolo, hindi necessarily maganda lahat at hindi necessarily ganun exactly dapat sila. Kahit tayo. Ano inutos sa inyo yung ano? Na sa bihis na lang, di naman exactly kailangan pareho kayo ng kulay or something. Pati gupit nyo, di ba? Basta mahaba lang sa babae. Hindi mo sinabing dapat lahat ay may ano ginagawa sa Iglesia ni Soriano? Pinupuso, tinitirintas, hindi mo kailangan. Gusto mo tirintas dito, tirintas dyan, straight. Bahala, kasi may kalayaan ka pa rin. Pero may mga bagay na kailangan mo sundin. Very basic. So, ano mangyayari sa kanila? Behold, I will bring upon Judah. So, ito na yung madalas sinasabi. So, again, itong chapter na to parang gumamit ng ibang methodology ng Diyos. Para, at yung iba susunod naman eh. Katulad Jeremiah, sino ulit yung Ebed Melech ba yun? Yung Nigerian, Ethiopian. So, may mga sumunod si Barak, sumunod naman eh. At marami pang iba, kaya nga nakarating pa ng pataya ngayon eh. So, lang ang Diyos ng ibang method. No? Kinumpara sila sa isang pamilya na sumunod sa kanilang ninuno. At lalong tayo, dapat sumunod tayo sa Diyos. Amen. Kahit gaano kahirap, hindi nga mahirap eh. So, kung di ka sumunod, parusa. Ito, sabi siya, I will bring upon Judah and upon all the inhabitants. Damay-damay na. I'm sure may mga matinong tao dyan sa Jerusalem. Okay, katulad ni Baruch, ni Jeremiah. Pero nadamay sila kasi karamihan ay hindi sumunod. Kaya ang mangyayari yan, all the evil that I have pronounced against them, because I have spoken to them, paulit-ulit na bakit sila paparusahan? Wala lang, gusto lang ng Diyos? Hindi. Hindi nila alam? Alam nila eh. Kaya dyan yung yung emphasis dyan, sinabihan ko kayo. I have spoken unto them, but they have not heard, hindi nakinig. Mahina ang boses ng Diyos eh. Hindi. Ulit-ulit na nga tayo. Sino nag-isawa na dito? Huwag naman. Kaya nga inaano ko rin ng minsan ng iba eh. Marami namang ibang Jeremiah. Pero in a way, nakakasawa na paulit-ulit. Sorry ka, paulit-ulit ka rin eh. Hindi naman lagi. Pero yung iba talagang inuulit. Amen. Ganun eh. Basic yun eh. Mag-church ka, maaga, makinig. Ano pa? Basic. Pray, di ba? Basa. Maging totoo ka, huwag sinungaling. Mga basic yan, di ba? Paulit-ulitin talaga yan. Yung mga nag-backslide, pansinin niyo yan. Yun, gano'n. Sinungaling, okay lang, pastor. May something ka ng hindi nagsabi ka na. Dahil hindi ka nagpakatotoo, sino ngayon ang malalagay sa Hindi yung mga nagpakatotoo. So yan, so narinig niya, nagsalita ang Diyos. Hindi kunwari nila narinig. Ay, tinawag na. Parang text natin, di ba? Tit, tit, tit. Ay, hindi ko narinig yun. Tinawagan ka na ngayon. Teng, teng. But they have not missed call. Kinansel, hala tayo. Kaya iba binabayaan na lang. Pag ayaw talaga sagutin, man? Ano sabihin nun? Anong klaseng tao yung ayaw sumagot, ayaw makinig, ayaw sumagot sa Diyos? Basta, mabigat agad. Totoo yun. Tsaka imagine tayo, puro aral tayo dito. Lahat din ng method, ginagamit ko na dito. Lahat ng legal, obviously. Sigaw, minsan maliwanag, illustration, details. Para lang maintindihan yung dapat maintindihan. Ayaw pa rin. Matigas talaga yung ulo. O yung will niya is, tawag dito, matigas nga ulo, yun eh. Headstrong, no? Ano pang term dyan?
hard-headed, stiff-neck. Alam nyo na, no? Anong thesaurus, ano? Thesaurus. Stubborn, tigas ulo. Ano ba? Hard-headed, hard-neck, ano? Stiff-neck. Hard heart. Matigas ang puso. Dull of hearing. Hindi makikinig. Matigas ang ulo. Callous, no? Ha? Heart of stone. Ito yan. Sinabi na dito yan. Kasama ba yun? Adamant stone. Ano pa yun eh? Demonyo talaga. Kanina naman. Wala yan. No? Hindi. Alas na. And Jeremiah said to the house of the Rechabites. So yun na. By the way, basically, dito na sa 17, dito na yung negative message sa Judah na paulit-ulit na. Okay? Ayaw nyo sumunod. Dadaling ko yung masasakop kayo. Yung mga masama, sinabi ko naman sa inyo, pwede ko namang bawiin yan eh. Diyos naman, di maaway naman ang Diyos, di ba? Pero hindi kayo nakinig. Diba? Masasakop kayo. Ngayon, naalala niya kasi, nga ang title natin eh, The House of the Obedient, no? Obedience of the House of Rechab. So, hindi basta-basta dahil ginamit sila ng Diyos, di ba? Yung by the way, yung basta yun niya pag, yung iba kasi yung iba naiinggit. Ay siya, sinabi na ng pastor, ang galing daw ni ganyan. Ang sinabi, ako pa mali. Ano sabihin ko, masama akong mabuti naman. Amen? Kaya may inggit. Gusto gawin nyo, hindi do better or do the same. Yun yun. Hindi yung ay, paborito si ganyan. Tinuturo natin masama ang favoritism. So, masama pala ako. Gawin mo na lang din. Pwede naman yun eh. So, wag natin ngayon, no? So, nagatangi naman eh. Ayun tayo. Tamang pagtatangi. Ito yun. Jerusalem, paparusahan Judah, yung house of Rechab, ano? Say the Lord, the God of Israel, because you have obeyed the commandment of, hindi nga the Lord eh, Jonadab. So again, ibang level lang to ha, hindi siya yung todo. Ulitin ko ulit, hindi lahat ng sinabi ng kanyang tatay ay tama, medyo tama, pero still, andun yung obedience, sumunod, ginalang nila kasi yung kanilang ninuno, lolo nila, tatay nila. And kept all his precepts. I'm sure hindi lahat, pero ano na, predominantly nakilala sila dahil doon eh. Sabihin, talagang sumusunod to. And done according to all that he had commanded you. Anong nangyari sa kanila ngayon? That's it. May basa, ready, go. Therefore, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Jonadab the son of Rechab shall not want a man to stand before me forever. Yun sana yung title, kaso ang haba eh. So, ang reward nila, as a nation or house o family, yung pag sinamadala sa Bible house, House of David, pamilya po yan. Okay? So, yung pamilya nyo, dahil masunodin kayo, hindi kayo mawawala ng tao. Ano sabihin nun? Hindi kayo mauubos. So, yung mga tao po inuubos, katulad na bagit ka si Ahab, inuubos yun, pati anak niya, wala namang kinalaman sa kasalanan niya. Jezebel, of course. Tinapon si Jezebel. Alam mo nangyari? Jezebel, tinapon sa tower. Pagbagsak, nasa na? Kalat-kalat na. Parang pelikula eh. No? Eh kasi, ano yung mataas sa Makati? may tumalon po doon. Hindi ko lang nakita. Pero ano nagkakagulo yun, di ba? Sa PB ko mo, yung katabi niya. Anyway, ano mangyayari sa'yo ganun tumalon ka sa PBCom Tower? Ilang floor ba yun, man? Yung sa amin kasi, ano lang yun eh. 63, parang ganun. Eh, mas mataas yun sa akin. Kung mga sabihin, 100. Ano mangyayari sa'yo? Ubus ka. So, sinumpa kasi yun si Jezebel. Ganun din yun. So, inuubos. Benjamin, kinampihan yung mga bakla. Anong munti ka na sila maubos. Amen? O sino kakampihan nyo? Ngayon pa lang, mamili kayo. Maniwala kayo.
Kasi nasa point na kayo, mga ano, doon na kayo sa point na ano, di ba? Nag-iisip na rin kayo. Dinaanan ko yun, sabi nga sa inyo, konti na nga namin eh. Nag-observe lang ako, parang yung mga, ubus yung mga kasabayan ko ah. Ang tanong, sinong kakampihan mo? So, maubos? Kahit pa maubos yung pamilya mo, kung alam mong sinusunod mo ang Diyos, dati mayroong ganun eh. Isang pamilya dati yung ngayon, nag-isa na lang siya. Eh, dahilan yung nanay niya, tatay niya. Isip-isip niya, wala kang kilalaman dyan eh. Matalino yung bata. Matampuhan niya yun eh. Anong kilalaman ko dyan? Kasi ang prinsipyo din pala sa church, ganito, kung saan ka tinanim, doon ka, subang pa. Mahirap yun, subukan niyo sa halaman yan, unless may technology. Kasi hindi mo may halaman eh. Magiging kalos din kayo. Dito ka nakakilala sa Panginoon, tapos ang tingin mo sa church, parang ano, parang pupunan sa basketball. Iba nga, loyal sa pupunan sa basketball eh. Basketball daw. Hindi sila magkukulang, hindi sila maubos. At positive yun, no? Dahil marami na naubos sa Judas. Sa church, ganyan din. Kung sana, yung mga pamilya natin dito, ilang pamilya natin dito, sa sabad, mag-isa pa lang, may nag-asawa yan. Sana, ang plano mo, di ba? Dito tayo, amen? Ikaw din. Ikaw din, ikaw. Asawa ka ba? Ikaw. Mga sambong, uubos pa tayo? Mga ampers, huwag kayo mapayag, man. Roble. Sanyo. Garachigo. Si Pami. Oriondo. Wala si Oriondo eh. Pero, kung hindi ka nagtapat, anong kabaligtaran ng hindi mo umuubos? Nakakalungkot. Ganun yan. Ayun, so sana maintindihan. Sana makilala natin yung mga Recabites ngayon. Diyan lang sila nakilala eh. Sana makilala man tayo sa buhay natin. Sino ba yan si Amper? Ano ba silbi niya sa buhay niya? Ay, nagtapat yan sa church. Amen? Amen. Sa Panginoon, nagtapat yan. Kaya, kilala mo. Ganyan po tayo sa church, gano'n. Yun ang nakikita ko. Doon ako mahanga. Pag talagang nagtapat sa Panginoon. Amen? Kaya minsan gusto ko din bumisibisita sa mga churches. Kaya pag makilala ko, andun pa rin. Praise the Lord. Amen? Ayan. So, the house of recap. Obedience of the house of recap. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita. I pray na matuto kami, Lord. So, nakita namin kanilang obedience. Hindi sinabi Panginoon bakit sila obey. Siguro dahil sa kanilang paggalang Panginoon sa kanilang ninuno. Ay lalo na mong lubos, dapat kami ay tiwala at igalang ka namin Panginoon itaas. At lalo pong sundin dahil kami matalino at napakabuti ng lahat ng nirecommend nyo sa amin. Inuutos man yan. Pahiwati Panginoon, napakarami. Inaalam dapat namin ang gusto nyo Panginoon masundin. Sakali man di nakakasundin sa Panginoon, mag-sorry, magbalik loob sa inyo, Panginoon. Tawarin niyo po ang bawat isa sa Panginoon. Pag kami po'y andun yung disloyalty namin sa inyo, Lord. Minsan absent, late, so unwilling din minsan, ganyan, tinatamad, mabagal, mahina. Mas loyal minsan kami sa kung ano yung sa sanlibutan, mag-aaral, negosyo, Panginoon, ano man yan, trabaho. Tawarin niyo po bawat isa. Sa inyo kami maging loyal. Sa inyo kami maging obedient, Panginoon. Para kayo po may taas lagi. At yung plano niyo, Panginoon, na matupad sa amin. And therefore, sa tao, Panginoon, na ma-reach pa namin. Salamat po, Lord, again. Lalo si Pastor Jude, Pastor Lito, Panginoon, sa kanilang kalagayan. Mga missionaries din namin. May pamilya namin, Panginoon, ang hihina. Backslide, Panginoon. Turuan niyo po sila. Kami naman, malakas kami ngayon. Pasalamat. Gamitin yung oras para makapaglikod ng lubos.
Patuloy, Panginoon. Lahat po, Lord, kayo malalating. In Jesus' name we pray. Amen.